Kumusta? Ngayon pag-uusapan natin itong isang material, the forged steel of faith, ang pamagat, ang bigat ng dating, no? Parang may panawagan talaga ito para sa isang, alam mo yun, pananampalatayang hindi lang nasa isip. Kailangan daw isabuhay, tapang at pagpapasya ang kailangan. So ang mission natin, himayin natin to. Ano ba talaga ang mensahe nito tungkol sa pananampalatayang subok na? Tsaka bakit parang ang tindi ng pagtulak nito para kumilos ngayon? Okay, game. Yung pinakasentro siguro dito, ito yung ideya na yung faith parang bakal na hinasa sa apoy. Sabi sa text, hindi raw ito palamuti lang. Hindi rin daw dapat komportable lang. Pinatibay daw ito ng mga pagsubok mismo. Alam mo, parang madalas kasi iniisip natin pag may pagsubok, hihina ka. Pero dito, baliktad eh. Yung mga hamon pa raw ang nagpapatibay. Parang sinasabi na kung di ka dumaan sa hirap, baka di patunay o kibay mo. Oo, tama ka dyan. At dyan nga kumakabit yung isa pang konsepto sa text, yung kahalagahan ng kasalukuyan, yung tinatawag nilang urgency of now. Sinasabi kasi rito na parang sa panahon natin ngayon, wala na talagang space para manatiling neutral. Yung parang wala akong pakialam o bahala na sila. Bawat galaw daw natin o kahit yung hindi natin pagkilos, may epekto yan may resulta. Ah, teka, yun ang medyo parang mabigat pakinggan, no? Ibig sabihin kahit yung pananahimik mo lang, may ebekto pa rin. Parang kasali ka pa rin kahit ayaw mo. Eksakto, yun yung isang malakas na punto ng teksto. Yung hindi pagkilos, hindi raw yan neutral. Lang isa raw siyang paraan din ng pakikilahok na may kapalit. At yung kapalit, sabi sa teksto, ito yung unti-unting pagkaubos ng pag-asa. Parang erosion of hope daw. Hindi yung biglaang bagsak, pero parang dahan-dahang paglamlam. Yung tipong nasasanay ka na lang sa okay na to hanggang sa mawala na yung pangarap para sa mas maganda. Kaya mapilit talaga sila dito sa kahalagahan ng nayon. Nako, oo nga. Ang linaw ng pagkaapurahan. Kaya siguro yung panawagan sa pagkilos dito, sobrang direkta. Sinasabi talaga, tigilan na raw yung pagiging pasibo. Kailangan, yakapin yung katapangan. Tapos, mamuno raw, pero hindi yung pamumunong sa pilitan, kundi gamit daw yung pag-ibig tsaka katotohanan. Yung pananampalataya raw, dapat may paa. Lumalakad dapat sa mundo, hindi lang basta nasa ulap. Oo. At hindi lang to para sa iilan lang na parang superhero. Kasi binabanggit din ng teksto yung personal na pananagutan. Bawat isa daw, tayong lahat daw parang tagapagdala ng liwanag, light bearer. So may responsibilidad tayong alamin kung ano yung unique na kaloob natin, yung kaya nating gawin, tapos gamitin yun para sa iba. Hindi lang siya basta kung gusto mo lang. Parang tungkulin talaga na nakaatang sa bawat isa. Okay, okay. So, may panawagan, tapos may personal na pananagutan. Pero paano naman? Paano ito gagawin, lalo na ngayon? Ang gulo ng mundo, di ba? May sinasabi ba yung teksto kung paano dapat kumilos ng epektibo? Meron. Diyan napapasok yung tinatawag nilang stratehikong pakikilahok. Strategic engagement. Hinihikayat din ng teksto na maging matalino tayo sa pagkilos, hindi bara-bara. Kasama dito yung pagiging, innovative, paggamit ng teknolohiya, halimbawa, pati yung pag-angkop sa kultura. Para yung mensahe mo, mas klaro, mas tatagos, hindi yung parang sumisigaw ka lang sa hangin. So hindi lang basta kilos. Dapat Ito lang may, epektibo. may diskarte rin, may strategy. Oo, yun nga. At kasama sa diskarte na yan, yung pagtutulungan. Collaboration. Malaking bagay daw yun, sabi sa teksto. Kailangan daw lampasan yung mga harang. Kultural man yan, lengguwahe, o kahit pa mga usaping politikal para magkaisa. Kasi, sabi doon, pag pinagsama-sama raw yung liwanag, mas maliwanag. Pag pinagsama yung lakas, mas matibay para harapin yung yung mga hamon. Yung pagkakaisa daw talaga ang magpapalakas. Okay, so kung ibuod natin lahat to na ang nilalarawan pala ng text ay isang pananampalatayang
Buhay na buhay, aktibo siya, hindi basta-basta natitinag ng pagsubok. Mapilit siya dahil importante yung bawat sandali. Tapos nananawagan ng personal na responsibilidad sa bawat isa. At gumagamit ng talino at pagtutulungan para makilahok sa mundo. Hindi lang siya basta teorya lang, no? Parang buong lifestyle talaga na may tapang at may malinaw na layunin. At yun na nga, bilang pangwakas siguro na iiwan nating palaisipan sa'yo na nakikinig. Ito yung tanong na parang lumalabas sa diwa ng text eh. Hindi lang daw ito tungkol sa kung naniniwala ka o hindi. Ang tanong daw, gaya ng pahiwatig nila, papasok ka ba sa apoy? Handa ka bang humakbang doon? Ano kaya yung practical na itsura para sa'yo ng pagyakap sa apoy? Na yun yung mga hamon, yung pagiging aktibo, yung pagharap na may diskarte base dito sa mga napag-usapan natin.